Hi mga sis at mga bro! Welcome ulit sa channel ko. Today is a very special day for me and to some of my friends. Special day to sa amin because it is a special day ng isa sa pinakamalapit naming kaibigan. It's birthday ni Julius. He is a very close friend of ours. He's 22 years old now, but something happened few months ago. We were all totally shocked. It was something that we are not expecting to happen, but it happened. We are very sad. Julius kasi is passed away nung March. It was really unexpected, totally unexpected. And no one has ever thought that that day would happen. For the longest time, this is the first time that I am gonna be talking about him in front of the camera. Hindi kami makapaniwala and we never thought that that day would really come into reality. But it happened. That incident really gave us a very big lesson. Ako personally, ang grabe yung takeaway ko from that incident. We really need to really take good care of our mental health. We really have to put effort in making sure that our mental health is intact. A lot of us would know that Julius is a very happy person. He is funny, masaya siya, life of the party. But for those na hindi nakakakilala ng lubos dun sa tao, I'm not speaking on behalf of his family, of course. We respect their privacy. But I'm speaking here as a good friend, as a very good friend, a very close friend. Si Julius is really that person na meron ding pinagdadaanan talaga. Meron ganung kasabihan na kung sino pa yung mga pinakamasasayang tao, ay mga taong nagpapasaya, yun talaga yung malaki yung pinagdadaanan. And I think he is a best person to prove that. He has his own share of challenges. In all fairness to him, he was able to fight most of these challenges over the years. I can personally say that he is a very strong person. Siguro dumating lang talaga sa point na things are not going in his way. That's why it happened. Honestly, ang hirap for me to talk about him, especially during those times na namimiss mo yung tao at saka yung tendency mo na maging emotional. Yun yung isang bagay na pinilit kong iwasang pag-usapan in the past months. Napapansin ko nga pag nagbibiruan kami ng kami magkakaibigan, pag nagbibiruan kami, the tendency is, okay, magjo-joke kami. And then, eventually, biglang tatahimik. There is this awkward silence. You know that all of us are very emotional. Especially if it's about him. Right now, I should say na we are better, more okay now than nung mga nakakaraang buwan. Much better na kami ngayon. We're coping up and we are currently thinking na he is already in the best place. Masaya siya doon. I believe that. Yeah, what do I miss about him? Actually, ang dami. Ang dami kong namimiss tungkol sa kanya. But the most I would say is that isa kasi siya sa mga kaibigan ko na alam kong one call away lang. When I say, Ulo, punta ka dito. Ulo, tara, inom tayo. Ulo, tara, ganto tayo. Punta tayo sa ganto. Tara, gawin natin to. Tara, gawin natin yan. Ulo, patulong naman. Ulo, pwede flavor. He is really one call away. He's one of those very, very few people na I consider na pwede kong masandalan every time na may pinagdadaanan ako personally. Kaya nga, during the past few days before he passed away, medyo I feel really, really, really guilty because no mga panahon na kailangan ko siya, nandun siya. Pero no mga panahon na kailangan niya ako, wala ako. Nakaka-guilty kasi I think napaka-importante nun nung support system, especially when you're battling something that is related to mental health.
malaking tulong talaga yung support system. Coming from your friends, coming from your family, coming from your special someone. Napakalaking tulong talaga ng support system. And I think it's something na hindi ko na-fulfill personally to him. That's why I really feel bad when that thing happened. It adds to the grief nung nawala na siya. Pag gusto mo ng kwentuhan na medyo malalim, he's also game. Matalino kasi, matalino din talaga si Julius. Ang sarap niyang kakwentuhan, may sense talaga siya kausap. Hindi lang siya basta nakakatawa, hindi lang siya baliw-baliwan. Pero pag nakausap mo siya personal, especially pag malaliman na conversation, sobrang ang dami mong mapupulot sa kanya. Hindi ko yun basta-basta nakikita lang sa ibang tao eh. Isa siya doon sa few people na I think I can go to every time I want to have someone na gustong makausap o makasama. And yun yung pinaka-namimiss ko sa kanya. Above a lot of things, a lot of reasons na namimiss ko sa kanya. Napakarami. Kung ililista ko, baka abutin tayo ng 1 taon para i-discuss kung ano yung mga namimiss ko sa kanya. So for today's episode, we will be celebrating his birthday. We will try to reminisce yung mga magagandang memories namin with him. And at the same time, we will, as much as possible, have fun today. Because I'm pretty sure ito rin yung gustong-gusto niya. Especially pag birthday niya. Gusto niya masaya lang, gusto na chill lang, gusto niya nag-e-enjoy lang. Samahan nyo kami guys for this very special vlog. Julius, I hope you are watching us right now. And kung napapanood mo man kami, gusto kong sabihin sa'yo na miss na kita. Maraming salamat sa lahat ng pagpapasaya, sa lahat ng mga pagkakataon na nandyan ka kapag kailangan kita, kapag kailangan ko ng taong magpapasaya sa akin, na magpapagaan ng loob ko, nandyan ka. You are truly a gem. You are a rare gem. And I love you so much. And I hope you are enjoying the things that you have now, o kung nasaan ka man ngayon, sana nag-e-enjoy ka at sana masaya ka at sana you have already found the peace of mind that you deserve and you have been looking for over the years. So samahan nyo kami today and mag-e-enjoy tayo today. Hi guys! So papunta na kami ngayon sa Puntod ni Ulo. Nakabili ba tayong kandila, Mi? Medyo makulimlim yung panahon, my God. Sana hindi kami abutan ng ulan. Kasama ko today. Iba yung freshness mo, girl. Mas fresh kayo. Meron akong tanong all throughout this vlog and ikaw na muna ang unang sasagot. Masasagasaan tayo, teka lang naman. Ano yung isang bagay na pinaka namimiss mo kay Ulo? Yung kakulitan niya. Yung every time na pag magkakasama kami, walang dull moment, lalo na kapag ka-active na active siya. Alam mo yun, yung parang lahat ng mga punchline, yung out of nowhere, biglang sisigaw. Yeah. Wala na sa grupo. Ano pinaka namimiss mo kay Ulo? Ayun din, yung kakulitan niya talaga. Siyempre, pagka magkakasama kami, bigla-bigla na lang siyang kakanta, ganun. Yung nakakamiss sa kanya. No, nakakamiss naman talaga yung kakulitan ni Ulo. Kung meron mang best description sa kanya, yun yung makulit, masayahin, and hindi ka talaga maboboard, hindi ka mababagot kapag kasama mo siya. We're already here at Heaven's Gate Memorial Garden. So, kumpleto. Pasimula na po talagang umulan. Actually, nababasa na nga yung camera. We made it! Makikita ka namin Ulo today. G, may tanong ako sa'yo. Ano? What is that one thing na pinaka namimiss mo kay Julius? Yung namimiss ko sa kanya, yung pag ginigising na ako, sinusundot niya yung puwet ko. Yun yung pinaka-namimiss ko sa kanya. Nasasarapan po kayo? Hindi! Yung mga kakulitan niya. Yes, true. Ayun yung namimiss ko sa kanya. Tsaka, lagi niya ako niyayaya mag-inom kahit dalawa lang kami. Kita mo ba? Hi, te! Hi, Ulo! Ayan po si Ulo, si Julius. 22 years old na siya today. Ang kanyang mga dorm mates! Kasama niya yung lolo niya, tsaka, sino yung isa? Tito, no? Tatlo sila dito sa Puntod. So, hindi siya masyadong bored. Kasi marami siya kasama. Char.
Ulo, pag nalalasing siya, I always remember, sobrang kulit niya. Makulit na siya naturally. Para pag nakainom, Diyos ko naman, times 100 yung kakulitan niya talaga. Pag hindi mo siya kilala personally, mabubwisit ka, mapipikon ka. At saka may mga times talaga na napapaaway talaga siya. Pero masayang kasama si Ulo. Kaya kahit lasing o hindi, masaya siya kasama. I would like to give a special message to Julius. Happy birthday, sis. So, alam namin na masaya ka na in heaven. So, sana lagi mo na lang kaming bantayan at gabayan dito sa earth. Kung mayroong isang bagay na pinaka-namimiss mo tungkol kay Ulo, ano yun? Yung kalandian niya. Tsaka yung... Ba't nai-inspire po ba kayo? Oo, dahil sa kanya, naging malandi ako. Pagiging laklakera na lang niya. Oo. Na-inadapt nyo ngayon? Oo, Kayo na ang kaya laklakera ngayon? Ako naman ngayon yung palaino. Hello mga ate ko! Hi! May tanong ako. Pwede pa po ito mo. Kung meron man kayong isang bagay na namimiss kay Ulo, ano yun? Oh, Michael, sagot. Pag-iinom, makulitan. Nakakamiss no? Ako yung pag-ihi niya lagi pag natutulog. Oo, alam niyo sobrang daming instance na gano'n. Sa sobrang kalasingan niya, naihi talaga siya sa kama, sa sofa, gano'n siya. Natulog sa kabading. Sa arko natutulog? Sa may waiting shed sa kabading Kasi ang lakas na ng ulan, grabe. Ang OA. Ang lamig. Kung merong isang bagay na pinaka namimiss mo kay Ulo, ano yun? Grabe yung ulan. Pagpapatawa niya, wala na kasing war lang lasinggera na mahilig magpatawa eh. Totoo, as in sobrang... Yung kada may celebration siya, agad yung unang hahanapin para hindi boring habang nasa. Correct. Sobrang hindi talaga kayo mabobore pag kasama niyo si Ulo. Tsaka siya, aasahan mo talaga na masaya kapag kasama siya. Correct! Alam mo Ulo, kahit kailan ka talaga yung mga pasabog mo talaga sa buhay eh. Kasama ko si Roms, siya yung best friend. Siya talaga yung pinaka-best friend ni Ulo. Ikwento mo nga nung nakaraan, yung pagsindi nyo ng kandila. Ayun, so nung nakaraan kasi yung 40 days niya, pumunta kami dito. Tapos, nagsindi kami ng kandila. Yung mga kandila talaga, malayo dun sa Bermuda niya, dun sa pinakapuntod niya. Kasi nga, bagong gawa pa lang yung Bermuda, baka masunog. So, yun, alam namin, yun yung worry namin. Tapos, kasi dito din nakalibing yung ate ko. So, binisita muna namin yung ate ko dun sa kabila. So, pumunta kami doon. Pagbalik namin, dumaan ulit kami dito. Tapos, siguro mga 2 minutes lang kami tumagal. Kasi, pa yun may umiikot pa ng mga tanod. Natatakot kami baka mahuli kami. So, ayun, nung pumunta na kami dito, nung papaakyat kami, paglingon namin, okay pa yung Bermuda. Tapos nung mga medyo palayo na kami sa puntod niya, paglingon ulit namin, kulay itim na, nasunog. So feeling ko parang ayaw niya pang maiwan, gusto niya pa kami magstay. Hindi pa pwede kasi magpa-5 na yon, magka-curfew na. Ganyan talaga siya. Alam niyo personally, si Ulo yung tipo ng tao na hindi siya magsisettle sa boring at saka sa simple lang. Gusto niya lagi may pasabog. Gaya nito, ang gusto lang naman namin i-celebrate yung birthday niya. Pero ang ginagawa niya ngayon, pinapahirapan niya kami gusto niya maging extra special yata yung araw niya. If there's one thing na namimiss mo kay Ulo, ano yun? Sa madaming bagay ko naman talaga siya namimiss. Pero siguro kung pipili ako ng bagay na yung madalas na ginagawa niya sa akin na yung kinakamiss ko. Siguro yung pagpunta niya lagi sa bahay. Kasi parang ayun na yung naging routinary na ng buhay ko yung pag Sabado, Linggo. Matik na yun, parang aasahan ko na every morning. Siya yung gigising sa akin. Siya yung, papasok siya sa kwarto ko. Then, magsusundot ng kung ano-ano sa katawan ko. Then, yun yung way ng pampangigising niya. Parang way ng lambe. Dito ako magkakape mag-almusal na tayo, ganyan. Bumangon ka na dyan. Tapos titignan ko yung oras, 6:00 pa lang, ganyan. Sabi ko, ang aga-aga mo naman, ganun. Parang ngayon, yun yung hinahanap ko kasi parang yun yung nawawala. Lately, wala nang napupunta sa bahay. Parang yun yung namimiss ko na mamaya-maya sisigaw na yung mga ate ko, ay, nandito si Julius, ganyan. Ayun. Nakakamiss, no? Yes. Yun talaga na, yung kukulitin ka niya talaga, hindi ka niya titigilan. To the point na may mga pagkakataon talaga na maiirita ka talaga sa kanya kahit gaano kayo ka-close. Maiinis ka talaga minsan sa sobrang kulit niya, pero yun nga ngayon, yun yung marami sa amin
Yun yung pinaka namimik. So guys, thank you so much po sa pagpunta. I'm so sorry kung dito kasi yung isa kasi resort, hindi kasi pwede. Hindi natuloy sa resort, so dito na lang. Sorry, pero So ano po ba yung mga handa natin for today? I'm sorry. Excuse me. So guys, hello po. Ito po yung handa. Ito po yung sa akin, yung ambag ko. Ito yung the rest. Ito, pinag-ambag-ambagan nila. Masama pa yung loob. Ito, mayaman. 99,000 yung sahod. Ang ambag, 20. 800 to Goldilocks kasi, medyo ano. Red ribbon pala. Red ribbon pala yung sorry. Yaya, magkano nga yung pinabili ko sa'yo dito lahat? Yaya! Lord, thank you so much for this day that we gather here. And we celebrate Julius' birthday. So thank you so much for this day, Lord. Sana po maging masaya na si Julius. Kung nasan man siya ngayon, at sana huwag niya po kami pabayaan dito. Sana ay patuloy pa rin yung family presence ko sa atin. Sarap yan, Mi. Palabok nga. Sarap siya in fairness, pero nakakasira ng diet. Dapat wag mag-diet talaga. Konti na lang, tataob na siya. And that's it guys, finally I'm home. Hindi na ako nakapag-video sa the rest of our bonding kanina dahil nalobat nga ako. Nalobat yung camera ko, so yeah. At hindi ako nakapagdala ng charger. So overall, we all enjoy this day. Masaya kami that we get to celebrate together sa special day ni Ulo. And yeah, right now, nandito na ako sa bahay and I'm set to sleep. I hope that this video would serve as a reminder for us of the memories that Julius has shared to us. I hope that it will last long and it will live to our hearts forever. Yun lang. Na sana wag natin siya makalimutan because once in our life, may isang Julius na nagpasaya sa atin. Again, thank you so much for watching. Until next time. Bye. Sweet dreams, and again, happy birthday, Julius. I love you. I miss you. And I hope you're happy now wherever you are. Ay, ganda kami po. Gabi po, barangay San Miguel po. Ba't naging dalig, mami? Magandang gabi po, barangay San Juan po. Ayop ka. Go na. Tayo na sa nang may na at kayong lahat ay sa akin. Mama. Bakit? Saan tayo na sa ating puro
Kaninang ngipin ginamit ko, ngayon, mata ang gagamitin ko. Manood kayo. Natanggal. Ang lakas ko! Di nyo kaya.